Ecclesiastes 9 verses 10 to 11. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but the time and chance happen to them all. Mark 13, verse 31. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Thank you, Jared, for reading our verses for today. And may God continue to bless you with wisdom and knowledge and good health, including your family. At para po sa ating lahat, magandang umaga po, tanghali at gabi kung saan man ikaw naroon ngayon sa panunood ng ating Sunday Online Worship Service or SOWS. This is the last installment on our reflection kung paano po natin mapaghahandaan ang taong 2021 with all the maybe challenges or trials up ahead that may come into our life. So let me ask you something. Kumusta naman po yung paghahanda ninyo ng inyong mga buhay-buhay? Okay? But let me just be clear when I say that we need to be ready or we need to be prepared. Hindi lamang po yan on the healthy side, on physical aspect of our life, but as a whole, we need to prepare ourselves to face trials and challenges that this life may offer this year 2021. Now, how can we do that? Of course, di na po tayo lalayo. Let's be guided by the Word of God. At maganda po yung binasa kanina ni Jared. It reminds us sa wisdom ni King Solomon when he wrote Ecclesiastes. And today, let's have that reflection from that book, from chapter 9, 10, and of course, we'll be quoting some of the verses sa buong Bible po. Again, let's read this verse, Ecclesiastes 9, verse 10. Whatever your hands finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. As we continue, let's all bow down our heads and commit this time in a word of prayer. Lord God, we thank you, Heavenly Father, for guiding us, for allowing us, Lord God, to gather today, this time, Lord God, to listen and study your word. Guide us, Lord, in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, going back, dito po sa verse na sinasabi ni Solomon na sa inyong gagawin at ginagawa, gawin nyo na ito ng mahusay. Galingan nyo na, mga kapatid. He's giving us an advice meant to make the best even in bad situations of our life. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, galingan na natin. Okay? Galingan mo na. Para pagdating sa dulo, wala kang panghihinayangan. Okay? Yung bang natapos mo, na-accomplish mo yung isang bagay na ginawa mo, wala kang panghihinayang pagdating dun sa dulo. Okay? Pwede ito nating gawing applicable sa kasabihang YOLO. Okay? Yung nauso sa mga millennial natin, yung tinatawag nilang you only live once.
But let's put it into right perspective, mga kapatid. Hindi ibig sabihin dahil YOLO ay wala ng, hindi ibig sabihin dahil YOLO ay lahat na lang ng bagay ay pwede mong gawin. Pwede ka mag-engage. No. Tandaan po ang reminder sa atin ni Paul, ni Apostle Paul, when he said everything is permissible, lahat daw ay pwede, but not everything is beneficial. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, dapat pinag-iisipan din, kapatid. Huwag ura-urada, huwag padalos-dalos. Okay? Yes, you can do that, you can do that, you can do this, but the question is it beneficial? May napala ka ba? Hindi ka ba napano? Hindi ka ba napahamak? Mas gumaling ka ba kaysa sa dati? Nag-improve ka ba? Nagkaroon ng improvement ang buhay mo, kapatid? Mas napalapit ka ba sa Panginoong Diyos? Or mas naging mabuti ka ba ang pakikitungo mo sa iyong mga kapwa? Ibig sabihin, kapatid, if you miss that important part or important point, you miss what King Solomon is saying all along when he said, do it with all your might. Ibig sabihin, when you miss those things, hindi mo ginalingan. Bakit? Kasi nasayang din lang eh. We may put this way, you cannot find genuine pleasure in what you do if what you're doing doesn't give glory to God. As Apostle Paul put it this way, in whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Mga kapatid, simpleng bagay, basic, you eat and drink, do it for the glory of God. Bakit yan ang minention ni Paul? Because those things are basic. At sa buhay natin, marami tayong ginagawa at dapat mayroon tayong consciousness that we're doing everything. Simple man yan o complicated, maliit man o malaki, we're doing it for the glory of God. Sabi nga ni Charles Spurgeon, no man ever served God by doing things tomorrow. Anong ibig sabihin ng kapatid? Ang bukas pa yan eh. Okay? You can only plan for tomorrow. But what's important is today, right now. Kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Kung anong ginagawa mong preparation sa buhay mo. Of course, you can plan, you can prepare yourself for the future. But what is important is when you implement it for today. Okay? Kasi nga, ang pwede mong gawin ngayon ay wag mo nang ipagpabukas pa. Pansinin niyo yung mga nagsabing, saka na lang ako. Gaganito, gaganyan. Saka na lang ako mag-a-usher o makikipagkamay. Well, kung ganun po ang attitude mo before, now it's too late. Bakit? Limited ng natin, face-to-face gathering. Sino nang kakamayan mo? At siguro sa inyong pamilya, pwede kayo magkamayan dyan, di ba? Pero you miss the warm fellowship nung dati na sinasabi mo, saka na lang ako magkukumit. Yung sinabi mong saka na lang mag-involve sa mga ministry. Ngayon, naiba na ang approach ng mga ministry. Dahil mostly, online na lahat, di ba? Of course, meron tayong from time to time face-to-face. Pag-schedule po ni Pastor Wee, nagkakaroon tayo ng face-to-face. We allow people, we allow church members to come and join us with a limited, of course, with limitations. Maximum of 20 lang po ang pwedeng nating i-cater dito because of the small space na meron tayo dito sa church. And of course, may mga protocol tayong sinusunod. So very challenging nga itong ginagawa natin sa SOWS eh. Bakit? Kasi hindi naman namin alam kung sino-sino talaga yung ma-attend. Okay? Unless nagparamdam ka dyan sa comment section, okay? Nagpakilala ka, nagbumati ka sa ibang mga kapatiran, sa ibang mga nandun, naka-online, and somehow kinumusta mo sila, or you responding, Amen, praise the Lord, or mga ganong comments, o at least man lang pinupusuan mo. Sige nga, try natin ngayon. Pusuan nyo. Okay? Pusuan nyo ang ating comment section. Para naman maramdaman ng iba na nandyan ka pala, kapatid. Bakit? Alam nyo kasi, sa live feed dito sa Facebook, di mo naman makikita talaga yung mga tao. Makita mo lang number of people na naka-online at naka-engage at nanonood. At sana nga, nanonood sila. Di ba? So, kaya very challenging, sinasabi ko kanina, very challenging tong pag-adapt natin sa new normal kasi naka-base tayo online. And of course, there are lots of limitations. Of course, very advantage na yun na nakakapag-benefit tayo sa internet, sa online, sa technology. But still, meron mga limitation pa din yan. But of course, we need to adapt. We need to change our approaches. With the new normal, marami talaga tayong pwedeng maging adjustments and we need to adapt to that change that are coming. Okay? Kaya nga pati mga ministry natin ay pinag-iisipan natin kung paano mga adjustments ang gagawin.
Like for example, paano kaya natin i-revive ang ating Sunday School at gagawin nating online. Sunday School online na. So, maybe soon, we'll be meeting with the parents para pag-usapan po kung anong gagawin natin para po magkaroon pa rin ng connection ng ating mga anak sa bawat isa. Baka pagdating ng panahon na pwede nang bumalik sa normal, ay di na magkakilala yung mga anak natin. Di ba? So, ipapakilala naman natin. And of course, that's part of the process. So, very challenging talaga itong mga ginagawa natin nowadays. Now, balikan natin po yung verse. Sabi doon, whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ito lang kapatid, habang may lakas ka pa at may pananampalataya ka pa, ialay mo na yon, ialay mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon. Amen ba? Type amen, para naman alam natin na may napupulot ka dito sa ating pinag-aaralan. Think of the things that has eternal value, kapatid. Yung may long-term effect sa buhay mo. Dapat meron kang long-term na tinitingnan. Okay? Because of the pandemic, isa sa nakita natin na talagang maiksi ang buhay. May mga mahal tayo sa buhay na pumanaw dahil sa COVID, na biktima sila at hindi na nakarecover. One day, kasama pa natin, few days, wala na sila. Kaya wag po nating ipagpalit ang panandaliang aliw o kaligayahan na nagpapasaya sa atin sa mga mas mahalaga pang bagay na nagpapasaya sa ating Diyos. Dahil higit pa sa lahat, higit pa sa lahat, ang importante ay ang mapaligayan natin, mauluwalhati natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya mga kapatid, for this year, make every effort with the mindset na ginagawa mo ito para makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Dapat ganun ang mindset natin ngayon, no? Dahil ang realidad natin, pag oras mo na, at hindi mo mahirap ay hindi mo naman hihawak ang buhay mo. Pipikit ang ating mga mata sa oras na hindi natin gusto at hindi natin akalain. Maiksi lang ang panahon, kapatid. So make the most of everything. Make every effort to have the mindset na dapat para sa Panginoon ang ginagawa natin. Again, sabi ni Charles Spurgeon, man was not created to be idle. Ano ibig sabihin ng idle? Lazy, tamad. So, hindi daw tayo nilikha ng Panginoon para maging tamad o walang ginagawa. He was not elected to be idle. He was not redeemed to be idle. He was not quickened to be idle. And He is not sanctified by God's grace to be idle. Kaya mga kapatid, galaw-galaw naman dyan. Okay? Galaw-galaw naman. Serve na tayo kay Lord habang may panahon pa at habang kaya pa nating mag-serve. Huwag mong antayin na uugod-ugod ka na. Kung kailan ka mahinang-mahina, saka ka magkukumit sa Panginoon. Huwag po. Dapat habang may panahon pa, let's serve God with all of our might. Now let's move on to the next verse. Sabi doon, again, I saw that under the sun, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge, but time and chance happen to them all. Isa po ito sa naging struggle ni King Solomon na sobrang matalinong tao. Na-observe niya kasi na hindi naman pala palaging nauuna yung mga nasa unahan o di kaya lagi nahuhuli yung mga nasa hulihan ng pila. Kaya nasabi niya, it doesn't make sense. Kasi nga, in a world that makes sense, dapat yung magagaling ang nananalo. Yung malalakas ang lalaban sa gyera. Yung matatalino, yung mga wise, sila yung blessed palagi. Pero hindi niya nakita na ganun ang nangyayari. Sa obserbasyon ni King Solomon, hindi ganon ang realidad niya. It doesn't work that way. With this crisis that we are into, kapatid, hanggang ngayon meron pa rin crisis, makikita mo may mga healthy na namamatay o nai-infect ng virus. Hindi naman lumabas ng bahay, pero bakit na-infect? Pero meron din namang 100 years old. Buhay na buhay. Mayroon akong nabalitaan, isang very old lady, 100 plus years old na.
ang kanyang caregiver nagka-COVID, hindi siya na-infect. Amazing! Okay? Meron na mga babad sa labas, ni walang face mask, walang face shield, and yet, hindi nagkaka-virus. Wala pang ligo yun. At sabi doon ni King Solomon, but time and chance happened to them all. Sa makatuwid, ito makikita natin. Tanging ang Diyos lamang ang may alam sa mga pangyayari sa buong mundo. Would you agree? Comment amen. Kaya sabi niya, naalala ni King Solomon, no? When times are good, sabi si Ecclesiastes 7:13, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. So wala talaga makakapagsabi kung anong pwede mangyari. Bukas, mamaya, bukas, next week, next month, next year. At sabi niya sa Ecclesiastes 9:1, so I reflected on all this and concluded that the righteous and the wise and what they do are what? In God's hands. Nasa kamay talaga ng Panginoon ang buhay natin, ang lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Tanging ang Diyos ang may akda ng lahat ng nangyayari. Siya ang author. He is the author and the finisher. At mangyayari ngayon, siya ang bahala doon. Sa darating ng panahon, siya pa din po ang may alam nun. Siya ang may alam kung hanggang saan at hanggang kailan ang buhay ng tao, maging ang pagtamasa ng tao sa mga bagay na meron siya. You might ask, but yung mga iba, blessed na blessed, ikaw, pero feeling mo ikaw, parang hindi ka blessed? It's up to God. Okay? Kaya tandaan, temporary lamang ang existence natin dito sa mundo, pati ang mga bagay na hawak natin. Bukas, ikaw naman yung blessed na blessed. At ibang tao, sila naman ang siguro kapos. Okay? Now it's your chance to be a channel blessing. I-bless mo sila. Mag-share ka ng blessing na meron ka. Marami kasing taong pinanghawakan ang kanilang galing at talino. As if sila na yung pinaka-the best. Ang iba naman, pinanghawakan nilang yaman, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang naipon sa bangko, kanilang businesses. Ang iba naman ay dahil may mga kapit sila, may mga kakilala sila at mga kaibigan na maggaling. So doon sila depende. But here's the bad news, kapatid. Hindi daw ito mananatili. You will be frustrated that one day wala nang yaman mo, wala nang powers mo, wala namang kakilala mo. But you will be frustrated, but you will not be frustrated if you hold on to the Word of God. Bakit? Dahil yun ang mananatili. Yun ang magre-remain. Lahat ng bagay dito sa lupa, mawawala yan. Pero ang tanging ang Panginoon at ang kanyang salita, ang mananatili. Kaya po sabi sa Mark 13:31, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Wala nang ibang pwedeng panghawakan kundi ang salita ng Panginoon, especially in times of crisis, especially in times of difficulties, especially when you're facing trials and challenges in your life. Dahil tanging ang kanyang salita ang mananatili. Ibig sabihin po, kung ano ang kanyang sinabi, ano ang kanyang binigkas, at yun ang mangyayari, yun ang magaganap. Magbago-bago man ang mga bagay sa ating kapaligiran. Pero ang salita ng Panginoon pa din ang mananatili at hindi magbabago. Sabi ng isang kanta, mananatili ito. Kaya po mga kapatid, marapat lamang na atin itong paniwalaan at panghawakan. Sa taong 2021, hindi natin alam ang pwede mangyari, hindi natin hawak yun, hawak ng Panginoon yun. Ang encouragement ko po sa atin lahat, manatili tayo sa Panginoon. Kagaya ng sinabi ko last time, palakasin natin ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Kanya. This time, I'm reminding everyone, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Manatili tayo sa salita ng Panginoon. Now, let me ask everyone who are watching right now. Sa dami na sinabi ko, what's your takeaway for today? Facing the challenges of uncertainties of the future, we have no reason to be idle or to be lazy. Huwag na tayong maging tamad. Kung dati parang inaantay mo kung kailan ang blessing ng Panginoon. Ngayon, kapatid, you act now na.
Okay? Sabihin mo nga katabi mo, now na. Or you type in the comment section, let's declare now na. The more that we need to strive hard, and as we work for something greater. Work for something that has an eternal value. Work for something that can glorify God. Okay? Work for something that can uplift other people and bring them closer to God. Alalahanin din po natin na hindi natin hawak ang ating buhay at tanging ang Panginoon lamang ang may alam ng oras natin. At higit sa lahat, sa pagharap natin ng mga hamon o sa mga hamon, sa mga darating na araw at panahon, huwag kalilimutang ang Panginoon ay kasangga natin. Ang kanyang salita ang ating basihan ng kanyang proteksyon, ng kanyang pagpapala at ng kanyang kalinga. Siya lamang ang tapat sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang sinabi at pangako. Kaya mga kapatid, ang panalangin ko po sa atin lahat, na nawa lahat tayo ay pagpalain ng Panginoong Hesus ngayon at sa mga araw na darating. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you and we come before you, Lord God, today, knowing that you are the one who hold our life and our future. Lord, it is our prayer that you secure us with your love. Assure us, Lord, with your grace and mercy, for they are new every day. At yun talagang kailangan namin, Panginoon. Thank you, God, for this day, for reminding us that we have hope in your word, because it will not fade away and it will remain. May it remain in our hearts, in our mind, in our whole life. And help us, Lord God, to teach us to commit to your word as it commits to us. And also we pray that you use us to be a channel of blessings to other people, that we may uplift their spirit, Lord God, with hope in you. Use us, Lord, in any way you can. It is our prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Again, maraming salamat po sa inyong pagsama at pagdalo sa ating SOWS, Sunday Online Worship Service. Patuloy po tayong mag-ingat at patuloy po tayong magbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Blessings everyone.